Okay. Naisip mo na ba kung bakit? Minsan parang may kulang. Kahit ang ganda ng strategy natin sa mission work, sa pagtutulong, parang hindi tumatama sa pinakaugat. Paano kung hindi lang pala pag-abot sa iba yung pinaka-goal? What if, may mas malalim pa? Yung pagsamba mismo. Ngayon, dito sa ating pagtatalakay, sisiririn natin yung mga ideya galing sa aklat na Worship as the Wellspring of Missions. Yung layunin natin. Gusto nating makita kung paano ang misyon, baka resulta lang pala talaga siya ng mas malaking bagay. Yung pagnanais na makita yung Diyos na sinasamba ng lahat. Yan yung titingnan natin. Oo, tama ka dyan. Kasi ang pundasyon niyan, yung sinabi ni John Piper, 'di ba? Missions exists because worship doesn't. Napaka-powerful nun. O nga eh. Ano bang ibig sabihin nun exactly? Bale, ang pinakalayunin pala, yung ultimate goal, hindi lang yung, alam mo na, transformation sa buhay ng tao, which is super importante, hawag nating i-discount yun. Pero may mas mataas pa. Ano yun? Yun ay yung dumami, lumago, yung bilang ng mga tunay na sumasamba sa Diyos. Yung worshipers. Galing sa bawat tribo, bawat lahi, bawat wika. Gets mo? So ang worship, yun pala yung dulo, hindi lang simula. Exactly! Yun ang sentro. At ang misyon, parang ito yung paraan, yung tulay, para madala natin yung iba papunta doon sa walang hanggang papuri. Yung awitan na nagaganap na sa langit, tulad nung nakita ni Isaiah, ni Juan sa Revelation. Wow. Kung ganun pala yung ugat, parang nababaliktad yung usual na tingin natin, no? Kasi madalas, ang misyon parang checklist. Obligasyon, task. Oo, parang trabaho lang. Pero kung galing pala sa puso na, umaapaw. Umaapaw sa paghanga, sa pagmamahal, sa Diyos. Ibang usapan na yun. Diba? Parang kapag nakita ka ng sobrang gandang view. Oo. Gusto mong i-share agad? Yun. Hindi mo mapigilan. Oy, punta ka doon, tingnan mo to. Siguro ganun yung misyon na galing sa pagsamba. Hindi na siya pabigat. Masaya na siyang pagbabahagi. Tama. At yung mismo, yun yung nagbibigay ng bagong perspective sa mga practical side. Halimbawa, sa mga strategy ng church. Yung worship, hindi lang siya dapat support group. Hindi lang pang Sunday. Hindi lang. Dapat ito yung identity. Yung nagtutulak sa lahat. Tapos, para naman sa mga nasa field, yung mga misyonero, lalo na sa mga mahihirap na lugar, grabe, yung personal worship nila, yun ang nagiging balon. Wellspring ng lakas, ng joy. Kaya pala Wellspring yung title. Oo, panlaban yun sa burnout, sa lungkot. Kasi naalala nila, hindi lang sila workers silang tagapagdala ng glory ng Diyos na sinasamba nila. Ang laki ng difference nun. Interesting. So parang nabubura din yung linya, yung pagitan ng professional missionary at ordinaryong Kristiyano. Hindi na lang yung ilan na special forces ang may trabaho sa misyon. Sakto, yan yon. Kung ang misyon ay pag-apaw galing sa pagsamba, lahat tayo kasali. Kahit nasaan ka pa, pamilya, opisina, kapitbahay mo. So hindi na kailangan ng title? Hindi na. Yung mismong paghanga mo sa Diyos, yung pag-ibig mo sa Kanya, yun yung nagtutulak sa'yo na i-share siya. Hindi dahil required, kundi dahil hindi mo mapigilan. Overflow talaga. Pero syempre, may kasunod yan. Importante rin paano natin gagawin. Eto na siguro yung sa culture, di ba? Kasi iba-iba tayo ng paraan ng pamumuhay, ng pag-iisip. Oo, at geocritical yung tinapawag na contextualization, yung pag-aangkop ng pagpapahayag. Yung message ng gospel, hindi nagbabago yun, constant. Pero yung paraan ng pag-deliver, kailangan umangkop para maintindihan at maging meaningful sa kultura nila. Okay, parang ano yan? Kailangan ng skill. Kailangan ng cultural intelligence, talino sa kultura. At ingat din, kasi may dalawang panganib dito Pwedeng mahulog ka sa... Sa ano?
Una, syncretism. Yung parang hinahalo mo yung ebanghelyo sa ibang paniniwala na hindi naman talaga tugma. Nagiging halo-halo, nawawala yung totoong lasa. Delikado yun. Oo. Pangalawa, yung cultural imperialism. Ito naman, parang daladala mo yung sarili mong kultura, pinipilit mo kasabay ng ebanghelyo. Na parang package deal sila, which is hindi naman dapat. Gets ko, ang hirap pala i-balance no. Ang ebanghelyo lang dapat pero delivered sa paraang maiintindihan nila. Tama. Kailangan ng wisdom at sensitivity. So, eto ngayon para sa iyo na nakikinig. Sandali lang, isipin natin. Ano ba talaga yung nagmo-motivate sa iyo? Sa paglilingkod mo, sa pag-share mo ng faith? Galing ba talaga sa pag-uumapaw ng puso mo dahil sa paghanga sa Diyos? Sa pagnanais na siya mapapurihan? O baka naman mas nangingibabaw yung awa lang o yung feeling na kailangan kong ayusin tong problema nila? Ang worship ba, yun ba talaga yung apoy? Yun yung tanong eh. Oo. Kasi sa huli, kapag ang misyon nakaugat sa pagsamba, hindi siya pabigat. Promise, isa siyang privilege, masayang pakikibahagi sa ginagawa mismo ng Diyos. At tandaan natin na, sabi sa John 4, Yung sa Samaritan woman? oo, sabi doon ang Ama mismo naghahanap ng mga tunay na mananamba. Siya ang unang misyonero, siya ang active. Grabe. Ang ganda nun. So, ang iiwan naming tanong para sa'yo, hindi lang kung gagawa ka ba ng misyon o hindi. Hindi yun ang question. Ang tanong ay, paano ka makikisali? Paano ka makikibahagi sa ginagawa na ng Diyos? Yung ginagawa niyang nakasentro sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang pagsamba. Paano kung bawat araw mo, bawat usap, bawat tulong ay maging isang anyaya, isang invitation para sa iba na matikman, makita yung sobrang gandang experience ng pagsamba sa tunay at buhay na Diyos. Yun lang.